Andre Drummond babalik ng Lakers? Pero bago yan, kilalanin naman natin ang projected number 2 overall pick sa darating na 2025 NBA Draft. At siya nga ay walang iba kundi si Dylan Harper, ang anak ng dating NBA champion na si Ron Harper. Matapos kasi na makuha ng Dallas Mavericks ang number 1 pick sa lottery, agad na natuon ang atensyon ng San Antonio Spurs sa susunod na pinakamagandang talento sa draft. At para sa kanila walang duda na si Dylan Harper ang tamang piliin. Si Dylan Harper nga ay ipinanganak sa New Jersey, isang lugar na kilala sa dami ng basketball talent. Sa murang edad na 5 years old, nagsimula na siyang humawak ng bola at doon na nagsimulang mabuo ang pangarap. Sa kanyang elementarya pa lang, nagsimula nang mapansin ang kanyang galing sa ball handling at court awareness. Pero pagdating ng high school sa Don Bosco Prep, doon lalo siyang sumabog. May tangkad na nga siyang 6'5", si Harper ay naging walking mismatch para sa kahit sinong bantay. May size ng isang shooting guard pero may galaw ng point guard. Pagdating naman sa college, pinili niya ang Rutgers University, isang big move na nagbigay ng bagong pag-asa sa programa. Sa kanyang freshman year, si Dylan Harper ay nag-average ng 16.8 points, 5.7 rebounds at 4.9 assists per game. Malaking tulong siya sa Rutgers para makapasok sa NCAA tournament at sa ilalim ng pressure, nagpakita siya ng maturity at leadership na bihirang makita sa isang baguhan. Hindi lang siya scorer, kaya niyang mamasa, mag-set ng tempo at magbantay ng malalakit maliliit na players. Point guard siya na kayang maglaro bilang shooting guard kapag kailangan. At matapos ang isang standout season sa college, napagdesisyonan na niyang magpa-draft sa NBA. At ngayong papalapit na ang draft night, si Dylan Harper ang isa sa mga pinakaabangang pangalan. Ngayong hawak ng San Antonio Spurs ang number 2 pick, malinaw ang direksyon nila. I-partner si Victor Wembanyama sa isang elite playmaker. At si Dylan Harper ang perpektong choice. Bagamat nakakuha sila ng isang star guard sa katauhan ni De'Aaron Fox, hindi pa rin ito sapat para makapasok sa playoffs nitong season, lalo na't maagang nawala si Wemby dahil sa blood clot issue. Ngayon, may pagkakataon ang Spurs na buuin ang isa sa mga pinaka-explosive na trio sa liga, De'Aaron Fox, Dylan Harper at Victor Wembanyama. Kasama ang solid supporting cast tulad ni Keldon Johnson, Jeremy Sochan at Devin Vassell. Walang duda, isa na namang contender team ang Spurs sa susunod na season. Kaya naman mga idol, ano ang masasabi nyo kay Dylan Harper? Future superstar ba ito ng Spurs? O may mas bagay pang player para sa kanila? Samantalang sa papalapit na off-season, lumalakas ang bulungan. Posibleng bumalik si Andre Drummond sa Los Angeles Lakers. Isang dating pamilyar na mukha sa Staples Center, nakuha noon si Drummond ng Lakers sa buyout market noong 2021. Ngunit matapos ang isang maikling stint, umalis din siya agad sa team matapos ang season na iyon. Ngayon, may posibilidad na muling magsama ang dalawang kampo. At may matibay na dahilan kung bakit. Hindi rin kasi maikakaila na ramdam ni Drummond ang paghina ng kompetisyon sa Philadelphia. Sa kabila ng solidong papel niya bilang backup, hindi naging maganda ang direksyon ng Sixers. Nag-struggle si Paul George sa performance niya habang si Joel Embiid naman ay muling na-injure sa mahalagang bahagi ng season. Ang resulta? Isang nakakadismayang regular season na may record na 24 wins and 58 losses na naglagay sa kanila sa alanganing pwesto sa Eastern Conference. Dahil dito, hindi na rin sigurado ang kanilang kompetisyon sa susunod na taon. Isang bagay na siguradong isinasaalang-alang ni Drummond. At kung may isang bagay nga na siguradong madadala ni Andre Drummond sa Lakers, iyon ay presensya sa loob. Kilala siya bilang one of the best rebounders in modern NBA history at may tawag pa nga sa kanya na rebounding machine dahil sa kanyang husay sa ilalim ng board. Sa 2024-25 season, nagtala siya ng 7.3 points, 7.8 rebounds, 1 steal per game at 56% shooting naman sa field goals. Bilang isang veterano na may playoff experience, malaking tulong si Drummond lalo na kung kulang sa size at depensa ang Lakers sa ilalim ng rim. Sa kasalukuyan, may pangangailangan ng Lakers na maghanap ng kapalit kay Jackson Hayes, na isang unrestricted free agent na hindi rin nagamit sa buong playoff series laban sa Minnesota. Dahil dito, posible na umalis na si Hayes at doon maaaring pumasok si Drummond bilang backup center o maging starting center kung kinakailangan. Nasa isang ngang team na nangangailangan ng rebounding, interior defense at veteran toughness, swak si Drummond sa pangangailangan ng Lakers. At para kay Drummond, isang magandang oportunidad ito para bumalik sa isang contender na may spotlight, ang Los Angeles. Abangan natin kung tuluyan na ngang magbabalik ang rebounding king sa LA. At kung siya na nga ang susi sa bagong chapter ng Lakers frontcourt. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mga NBA updates.